Paradise. Nang mamatay ang lola ni Saria, mas lalo siyang natakot kung paano siya magsisimula. Sa edad na 24, ni wala siyang kaalam-alam sa mga bagay-bagay tulad na lamang kung paano na siya dahil wala ng kanyang lola. Kahit sobrang lakas ng ulan, pinilit pa rin manatili ng dalaga sa puntod ng kanyang lola Puring. Lagi niyang itinatanong sa langit kung bakit kinuha agad ito ang kanyang lola, kung bakit gusto siya nitong mag-isa. May ginawa ba siyang kasalanan para kunin sa kanyang taong nag-iisang nagmamahal sa kanya? Paano na siya ngayon? Hindi niya siguro kakayanin kung paano haharapin ang mga darating pang mga araw. Minsan na niyang naisigaw ang mga katagang iyon. Kung pahihirapan niyo lang naman ako, sana pati ako kinuha niyo na rin. Naghalo ang kanyang luha, sipon at mga patak ng ulan na malakas na bumubuhos habang nasa harap ng puntod ng kanyang lola. Ang daya niyo naman eh. Hindi niyo pa nga ako na isasama sa bayan. Tapos iniwan niyo na kaagad ako. Paano na po ako ngayon kung wala ka na? Kahit sa pag-aaral hindi ko maling naranasan kung paano magsulat at magbasa ng mga libro. Ano na akong gagawin ko? Humihikbing sabi ni Saria sa harap ng puntod ng kanyang lola. Mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan at kumikidlat na rin. Noong bata pa siya ay takot siya sa kidlat. Sa tuwing kumukulog, umiiyak siya dahil natatakot siya. Yumayakap siya sa kanyang lola. Ngunit ang sabi naman ito sa kanya, huwag daw siyang matakot dahil natural lamang daw iyon kapag umuulan. Lagi ring sinasabi ng kanyang lola Puring, kaya umuulan kung minsan dahil kailangan rin daw yun ng kalikasan. Kasi kapag hindi raw umulan, matutuyo at mamamatay ang mga puno sa kabundukan. Kaya kapag umuulan daw, masaya raw ang kalikasan dahil nadidiligan daw ang mga ugat ng mga puno. Iyon parati ang sinasabi sa kanya ng kanyang lola. Kaya simula noon, hindi na siya natatakot sa kulog at kidlat. Nang makaramdam ng ginaw si Saria, saka lamang ito nagpaalam sa puntod ng kanyang lola na uuwi na siya dahil masyado nang lumalakas ang ulan. Nang marating ang kubo, naligo siya sa palikuran at saka nagbihis. Nagsigarin siya ng apoy para mag-init ng tubig dahil giniginaw na siya. Sumilip siya sa bintana. Nakita niyang gumuhit sa kalangitan ang malakas na kidlat. Hindi ako natatakot sa'yo. Mapait niyang ngiti sa kawalan. Nang kumulo na ang tubig, isinalin niya iyon sa termo, saka naglagay ng konting mainit sa tasa at nagtimpla ng kape. Medyo papadilim na rin, kaya naisipan na rin niyang magsaing. Wala pa siyang ulam na naiisip, meron namang daing sa basket. Noong nabubuhay pa ang lola niya, lagi silang nanguhuli ng isda at ginagawang daing. Marunong rin siyang sumisid sa karagatan, pero hindi siya pinapayagan ng kanyang lola dahil baka raw kapusin siya ng oxygen. Ang lagi niyang katwiran sa matanda ay magaling siyang sumisid. Elmo, you should accompany your mom tomorrow to the island. She's going to visit your grandmother Puring. She hasn't been to the island for more than 3 years. I can't go with her because I have a lot to take care of at the office. Tinig iyon ng kanyang daddy. Mula sa binabasa niya mga article sa isang magazine ay nabaling dito ang kanyang paningin. Going to the island? But Mang Kanor is there. Just take mommy with him. No, Kanor is sick. So, whether you like it or not, you should accompany your mom. Isinara niyang binabasang magazine at tumayo. Okay. How long mom will stay there? Pwede niyo naman akong tawagan kung pauwi na siya para masundo ko. There's no signal there, Elmo, kaya samahan mo siya dun. Napabuntong hininga na lamang si Elmo dahil sa sinabi ng kanyang ama. Wala palang signal roon. Paano kung 1 linggo o buwan doon ang mami niya? Pati rin siya ay mapipilitang magstay doon. Boring panigurado ang aabutin niya sa islang iyon. Napailing-iling na lamang siya sa mga isiping iyon. Nagpaalam ng kanyang dad dahil may meeting pa raw ito sa isang investor nila sa company. Umakyat siya sa itaas at tinungo ang kwarto ng kanyang magulang. Kumatok muna siya bago pumasok. Mom, bakit kailangan ko pang sumama? Bakit hindi na lang si Dad? Anak, 3 taon na akong hindi nakakadalaw sa lola Puring mo. Alam mo naman na yun na lang ang natitira kong kamag-anak. Patay na ang mama at si Chang Puring na lamang ang meron ako. Baka magtampo na yun kapag hindi pa ako nakadalaw ngayong taon. At saka, matagal ko na rin namimiss si Saria.
Panigurado akong dalaga na rin ng batang yun. Excited na sabi ng kanyang mom. Umupo siya sa kama at tiningnan ang ginagawa ng ina. Ilang araw ba tayo dun? Isang araw lang naman, iho. Pero huwag kang magre-reklamo dahil wala roong signal. Kaya huwag ka na rin magdala ng cellphone. Anang sabi ng kanyang ina. By the way, who are you talking about? Tanong ng binata sa ina. Si Saria. Ang pagkakaalam ko, iniwan ng isang alis si Saria kay Champuring. Siya nang nagpalaki sa batang yon. Nako, pag nakita mo yon, napakagandang bata at ubod pa ng bait. Nakangiting wika ng kanyang ina. Nagkibit balikat na lamang siya sa sinabi ng kanyang ina. Marami na siyang babaeng nakilala at lahat naman ay magaganda. Pero hindi lamang siya sigurado kung gaano ba kaganda ang Saria na iyon na ipinagmamayabang sa kanya ng kanyang ina. Anong oras ho ba tayo aalis? Ngayon na. What? Now? I haven't even packed the clothes I'm going to bring. Pumunta ka na sa kwarto mo at ayusin mo na mga gamit na dadalhin mo. Huwag mong pakaramihan dahil isang araw lang naman tayo doon. Sabihan mo pala si Manang Josie na ipaglagay niya tayo ng mga dilata para pasalubong natin kay Champuring. Sige na, ayusin mo na mga gamit mo. Agad naman siyang tumalima. Pumunta muna siya roon sa kusina at sinabihan si Manang Josie na ipagbalot sila sa karton ng mga dilata. Pagkasabi niyon sa katulong, ay umakyat na siya sa kanyang silid at nag-ayos na rin ng mga gamit na dadalhin. Habang nagwawalis sa labas ng bakuran ng dalaga, ay narinig niyang tumahol ang alaga niyang aso. Nilingon niyang tinatahulan ni Papi. Ilang sandali lamang, may 2 taong papalapit sa kiniroroonan niya. Pinakatitigan niyang babae. Tama nga ang hinala niya. Si Auntie Marisa niya iyon. Agad niyang binitawan ng walis na hawak at sinugod agad ng yakap ang kararating pa lamang na si Marisa. Nagulat naman si Marisa sa biglaang pagyakap sa kanya ng dalaga. Marahil, na-miss lang yata siya ng dalaga kaya binitawan na rin niyang dalang bag para yakapin rin ito pabalik. Namalaya na lamang ni Marisa na umiiyak na palang dalaga. Inilayo niya ng bahagya ito at tiningnan ang dalaga. Hinawi niyang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa mukha nito. Bakit, iha? Nag-aalalang tinig ni Marisa. Sumisigok na nagsalita ang dalaga. Auntie Marisa, si Lola Puring po wala na siya. Iniwan niya na po tayo. Sabi ng dalaga sa pagitan ng paghikbi. Agad naman na umiyak ang ginang at nagyakapan ulit ang dalawa. Sinama ni Saria si Marisa sa puntod ni Lola Puring at doon ay muling umiyak na naman sila ng Auntie Marisa niya. Kailan pa? Tanong ni Auntie Marisa sa kanya. Nung nakaraang linggo pa ho. Gustuhin ko mang ipaalam sa inyo pero hindi ko alam ang pupunta sa inyo eh. At wala rin ho akong alam kung paano lumuwas ng bayan. Alam niyo naman po na hindi ako pinapayagan ni Lola na sumama sa kanya kapag luluwas siya sa bayan. So, paano ka na ngayon? Tanong ng ginang sa kanya. Naku, huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko naman po rito sa islang sarili ko. Tsaka, kaya ko naman humamuhay mag-isa eh. Mapait siyang ngumiti sa ginang. Hindi mo kaya, Saria. Kung gusto mo, doon ka na lang sa bahay. Di ba, matagal mo nang gusto makapag-aral? Matutulungan kita. Kaysa naman mag-isa ka lang dito. Hindi ka ba natatakot? Pero auntie, dito na ho ako lumaki at nagkaisip sa islang ito. Mas kabisado ko na ho ang pamumuhay rito kaysa sa lungsod. Tinitigan lamang siya ng ginang at kapag kuwan, ay hinaplos ang kanyang mukha. Napakaganda mong bata, Saria. At saka, gusto ko rin magkaroon ng anak na babae. Pwede naman kitang ampunin, di ba? Pumayag ka na, Saria. Magagalit ako sa'yo kapag pinaghindian mo pa ang alo ko. Sabi ng ginang sa kanya. Nakakahiya naman po sa asawa niyo. Naku, kapag nakita ka ng Tito Fred mo, matutuwa yun. Alam mo ba na palagi kitang ikinikwento sa kanya sa tuwing dumadalaw ako rito? Ngumiti lamang ang dalaga. Mahigit 1 oras pa sila sa punto ni Lola Puring bago na pagdesisyon ng bumalik sa kubo. Inilibot ni Elmo ang paningin sa buong kabahayan. Kahit payak ang pamumuhay roon, ay maaliwalas at sariwang hangin na malalanghap sa islang iyon. Napatingin siya sa dalagang nagsisiga ng apoy habang hinihipan nito iyon. Nakasuot lamang ito ng duster na hanggang tuhod, kaya kapag dumudungaw ito para ihipan ng apoy,
ay umaangat ang suot nitong duster, kaya malaya niyang nakikita ang pang-ibaba nito. Halos sunod-sunod ng paglunok niya dahil sa nakikita niya. Tumayo siya at lumabas muna para makaiwas sa tanawing iyon. Habang kumakain sila, panay tanong naman si Marisa sa dalaga ng kung ano-ano. Ilang taon ka na pala, iha? 24 po. Maiksing sagot naman ng dalaga. Naku, masyado ka pang bata, kaya kailangan mo mag-aral. Buti na lang pala naisipan kong bumisita rito, kundi hindi ko malalaman na nag-iisa ka na lang pala rito sa islang ito. Pasensya na po talaga, auntie, kung hindi ko po nasabi sa inyo. Alam niyo naman, Hong, ano pa nga bang magagawa natin? Hanggang doon na lang talaga sa tiya Puring. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin ni Elmo. Pagkatapos mong kumain, ayusin mo na mga gamit mo. O kaya, wag mo na lang dalhin. Pasasamahan na lamang kita kay Elmo sa mall para makapamili ka ng mga gamit mo. Naku, wag na ho. Ayos pa naman ho itong mga damit ko eh. Nakakahiya naman ho kay Kuya Elmo kung may istorbo ko pa ho siya. Napaubo ang binata dahil sa sinabi ng dalaga sa kanya. Tama bang narinig niya? Tinawag siyang kuya nito. Mukha na ba siyang matanda para tawaging kuya? 30 anyos pa lang naman siya, pero tinatawag na agad siyang kuya nito. At saka, bawal siyang tawaging kuya ng dalaga dahil hindi naman sila magkapatid at ayaw niya maging kapatid ito. Ano gusto mong itawag sa'yo? Love? Honey? Babe? Anong kanyang bahagi ng isipan? Napailing na lamang siya. Ayos ka lang ba, iho? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Yes, I'm fine. I'm just confused. Sabi ng binata. Nang matapos sa pagkain, hinugasan agad ni Saria mga pinagkainan nilang tatlo. Lumabas siya sa likod bahay para sana tawagin si Papi. Ngunit ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang binata na umiihi ito sa may pinto. Kaya kitang-kita niyang laki ng pagkalalaki nito. Napatili pa siya dahil sa pagkabigla. Hindi naman inaasahan ni Elmo na lalabas mula raw ng dalaga. Ihing-ihi na rin siya, kaya doon na lamang siya umihi sa may malaking puno. Narinig na lamang niya na may biglang sumigaw at sa pagkagulat ay napaharap pa siya sa dalaga. Sa pagkataranta, dali-dali niyang ipinasok ang alaga sa pantalon kahit na hindi pa siya tapos. Baka kasi sumunod rin doon ang kanyang mami at baka isipin ng kanyang ina na binabastos niya ang dalaga. Kaya bigla niyang naisandal sa puno ang dalaga para takpan ang bibig nito. Halos magdikit ang kanilang ilong sa sobrang pagkakalapit nilang dalawa. Shh! Don't shout, 'cause she might hear us. Anang binata sa mahinang tinig. Inalis ng dalagang kamay ng binata na nakatakip sa bibig nito at kapag kuwan ay nagsalita. Kuya Elmo, hindi ko po naiintindihan ang sinasabi mo. Inosenteng saad nito, napabuga ng hangin ng binata. Ang sabi ko wag kang sisigaw at baka kung anong isipin ni Mami. Bakit ho kasi dito pa kayo umihi? Meron naman hong banyo, diba? Hindi ko na mapigilan sabi ng binata. Tinitigan niya mabuti ang mukha ng dalaga. Kahit simple lamang ito at kahit hindi nakapusod ang mahabang buhok nito, ay sobrang ganda pa rin ng dalaga. Dumako ang paningin niya sa mga labi ng dalaga at kapag kuwan ay napalunok siya. Kinabukasan nga ay isinama si Saria na mag-inang Marisa at Elmo. Ayaw niya sanang lisanin ng islang iyon na kinalakihan niya dahil napamahal na siya sa islang iyon. Bago siya sumama sa mag-ina, nagpaalam muna siya sa mga ito na sasaglit muna siya sa puntod ni Lola Puring. Hindi rin siya roon nagtagal at bumalik agad sa kubo. Pagkababa niya ng burol, nasa labas ng dadalhin niyang gamit. Nakalagay lamang iyon sa malaking plastic bag. Akmang bibit-bitin na sana niya iyon ang magpresenta ang binata na ito na lamang daw ang magdadala niyon. Hindi na rin siya nakipagtalo pa. Nang makarating sila sa dalampasigan, unang inalalayan ng binata na makasakay ang ina nito, sumunod naman siya. Nang ilahad ng binata ang kamay nito sa kanya, agad niya ring tinanggap iyon. Habang papalayo ng bangka na sinasakyan nila, may munting luha na kumawala sa kanyang mga mata. Agad niya namang tinuyo iyon ang kanyang hinlalaki. Hindi niya namalayan na tumabi pala sa kanyang binata at may inabot itong panyo sa kanya. Nag-aalinlangan siyang tanggapin iyon pero kinuha ng binata ang isa niyang kamay at inilagay ron ang panyo na inaalok nito sa kanya. Nang makarating ng Maynila, hindi maiwasang mamangha ang dalaga
Sa mga tanawing nakikita niya, ang mga building na halos magkakadikit na. Wow, ang ganda pala dito. Naibulalas ng dalaga. Nasa unahan siya nakasakay katabi ng binata dahil ito ang nagmamaneho ng kotseng dala nila. Iniwan lamang iyon sa pier dahil hindi naman iyon magagamit kahit dalhin nila iyon sa isla. Mas marami ka pa makikita magagandang tanawin kapag naipasyal ka ni Elmo, di ba iho? Nilingon nito saglit ang ina at kapag kuwan ay sapilitang tumango. Saria, pagdating natin sa bahay ay magpahinga ka at mamayang hapon sasamahan ka ni Elmo sa pamimili ng mga gamit na kakailanganin mo. Tumango na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon sa sinasabi ni Auntie Marisa sa kanya. Hindi na siya magtataka kung gaano kaganda ang bahay ni na Auntie Marisa. Ngunit nang marating nila ang mansyon, ay mas lalo pa siyang namangha sa kanyang nakita. Bumaba ng sasakyan ng binata at pinagbuksan sila ng pinto nito. Pagkababa niya ng sasakyan ay inilibot niya agad ang kanyang paningin. Dumiretso siya kung saan araw ng swimming pool. Sumunod pala sa kanya ang binata, ngunit ang ginang naman ay pumasok na sa loob. Ano to? Bakit may dagat kayo rito? Walang kamuwang-muwang na tanong ni Saria kay Elmo. Humalakhak naman ang binata dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi yan dagat, swimming pool yan. Ang dagat ay sa beach lang yun nakikita o kaya naman sa dalampasigan tulad ng sa inyo. Ah, ibig sabihin, hindi siya maalat tulad ng dagat? Natatawang umiling ang binata. Di, pare siyang inumin. Tamang-tama nauuhaw ako. Lumuhod ang dalaga para kumuha ng tubig gamit ang kamay nang bigla siyang hatakin ng binata patayo. Ngunit nawalan ito ng balanse, kaya pareho silang nahulog sa pool. Hindi inaasahan ni Saria ang mangyayari nang bigla siyang hatakin ni Elmo patayo. Ngunit nawalan naman ito ng balanse, kaya ang siste ay pareho silang bumagsak sa tubig. Ngunit ang pagkakahawak ng binata sa kanyang bewang ay hindi iyon natanggap. Bagkus, mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakahapit nito sa kanyang bewang. Hindi naman iyon masyadong malalim kaya nakatayo sila pareho. Ilang saglit pa, paparating si Auntie Marisa at isang matanda na nakasuot iyon ng uniform. Oh, ano bang nangyari? Bakit kayo nariyan? Sunod-sunod na tanong ni Auntie Marisa sa kanilang dalawa ng binata. Na-outbalance ako eh. Okay lang ba kayo? Nako, ipapakuha ko muna kay Manang ang tuwalya. Agad naman tumalima ang matandang kasama nito. Pumasok ulit si Auntie Marisa sa loob. Lumayo si Saria sa binata at naglangoy para umahon. Nang makaahon, bigla siyang humarap sa binata at tinawag ito. Kuya Elmo, tara na! Umahon ka na dyan! Ito na yung tuwalya mo oh! Ilang saglit pa ang lumipas bago umahon sa tubig ang binata. At saka iniwan itong mag-isa sa poolside. Sumunod na lamang si Saria sa binata. Nang pagpasok niya sa sala, naroon palang ginang, pinakisuyo nito kay Manang Josie na ihatid ang dalaga sa silid nito. Nagising naman si Saria na mag-aalas 9 na ng gabi. Nakabukas na rin ang lampshade sa bedside table sa loob ng silid na iyon. Napasarap yata ang kanyang tulog dahil sa pagkakatanda niya, pinapatuyo lamang niya ang kanyang buhok. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Lumabas siya ng kwarto at dumiretso sa kusina. Naabutan niyang naguhugas si Manang Josie ng mga pinggang pinagkainan. Oh, iha, buti naman at gising ka na. Kanina pa pabalik-balik si Elmo sa kwarto para gisingin ka. Pero mukhang napagod ka yata sa biyahe niyo kaya siguro hindi ka magising nang ginising ka ni Elmo. Mahabang wika ni Manang Josie sa kanya. Nagugutom ka na ba? Sandali. Iinitin ko lamang ang ulam. Umupo ka na dyan at ihahanda ko ng pagkain mo. Naku, wag na po. Ako na lang ho. Tapusin niyo na lamang po ang ginagawa niyo. Ako na rin po ang mag-iinit ng ulam. Ngiting saan niya sa matanda. Tumalima siya. Nagpaturo kung paano buksan ang gasol at tinuruan naman siya ni Manang Josie. Hindi niya kasi alam kung paano gamitin iyon. Mas sanay kasi siya na sa siga nagluluto kaysa sa ganung mga appliances. Nang mainit na ang ulam ay sumandok siya at nilagyan ang mangkok na kinuha niya sa lagayan. Kayo po ba nagluto nito? Anong luto po ito? Ang sarap po. Gusto ko pong magluto ng ganito. Sabi niya sa pagitan ng pagnguya ng pagkain. Oo, ako ang nagluto niyan. Sige, hayaan mo. Tuturuan kitang magluto. Nakangiti rin na sabi ng matanda sa kanya.
Si Auntie Marisa at Kuya Elmo po, kumain na po ba? Oo, iha. Nasa kwarto na si Marisa. At si Elmo naman, ayun, paniguradong uuwi na naman yung lasing. Kaya lagi na lang pinapagalitan ni Fred sa tuwing nalalaman na lasing na naman kapag uuwi dito sa bahay. Bakit po siya naglalasing? Nagkibit-balikat na lamang ang matanda at kapag kuwan ay nagpaalam na itong mauunan na raw ito sa kanya dahil maaga pa ang gising nito bukas. Mag-isa siyang naiwan sa kusina habang kumakain at nang matapos ay hinugasan niya agad iyon at ginayang ginagawa kanina ni Manang Josie. Pinunasan niya iyon at nilagay sa lagayan. Kumuha siya ng baso, ngunit wala siyang makitang tubig roon. Binalingan niyang gripo at doon kumuha ng maiinom. Nang matapos ay dumiretso na siya sa kanyang silid. Nahiga ulit at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinilit na hinahagilap ang kanyang antok. Ngunit hindi siya dalawin ng antok. Tumayo siya sa pagkakahiga at lumabas ng silid. Dumiretso sa baba at lumabas ng bahay. Pumunta sa may poolside at saka umupo at ibinabad ang kanyang mga paa roon. Ginilaw-galaw pa niya ang tubig sa swimming pool. Sobrang tahimik ng gabing iyon. Siguro, kung nasa isla lamang siya ay buong gabi na naman siyang iiyak dahil maaalala na naman niya ang kanyang lola Puring. Inilibot niya ang kanyang paningin sa labas ng malaking bahay kapag kuwan ay nagsalita. Ay, mayaman nga sila pero parang hindi naman masaya. Mas okay pa yung mahirap ka nga, pero masaya ka naman. Saan niya sa kanyang sarili? Nang giniginaw ng kanyang mga paa dahil nakababad iyon sa pool, ay napagdesisyon na niyang bumalik na lamang sa kanyang silid at piliting matulog. Nagising si Saria na para bang may nakatitig sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ganun na lamang ang kanyang pagkabigla, kaya agad siyang napabangon. Ngunit nagkaumpugan naman ang ulo nila ng binata. Aray! Ouch! Sabay nilang sabi. Ay, sorry Kuya Elmo. Di ko sinasadya. Bakit po kasi andito kayo? Paano po kayo dito nakapasok? Sunod-sunod na tanong ng dalaga habang sapo ang ulo na nauntog sa ulo ng binata. Siyempre bahay namin to no. Natural lang napapasok ako. At saka tanghaling tapat na tulog ka pa rin. Baka malipasan ka na ng gutom niyan. Kagabi hindi ka rin kumain. Nagising po ako ng 9:00 ng gabi. Kumain din po ako. Nadatnan ko pa nga po si Manang Josie sa kusina na naghuhugas ho ng pinggan eh. At saka siguro madaling araw na rin ho ako nakatulog ulit kagabi dahil ang tagal ko hong antukin. Tapos busog na busog pa ako. Sabi kasi ng lola sa akin nung bata pa ako, bawal raw matulog kapag bagong kain ka. Mahabang saad ng dalaga sa binata. Bumangon ka na riyan. Pupunta na tayo sa mall para bumili ng mga gamit mo. Sasamahan kita. Talaga kuya? Sasamahan mo ko? Tumango ang binata at lumayo sa dalaga dahil naaamoy niya ang hininga nito kahit bago itong gising ay mabango pa rin ang hininga nito. Natutukso tuloy siyang halikan ng dalaga ngunit hindi pwede at baka bigla itong matakot sa kanya at layuan pa siya nito. Siya nga pala, wag mo na akong tatawagin kuya. Elmo na lang. Ang baduy kasing pakinggan kapag kuya tinatawag mo sa akin eh. Feeling ko tuloy sobrang tanda ko na. Bumangon ka na riyan at maligo. Sa labas na rin tayo kakain. Magde-date tayong dalawa. Dagdag pa ng kanyang isipan. Nagmamadali na siyang lumabas. Dahil kahit malamig naman sa loob ng kwarto ng dalaga, ay pinagpapawisan ng noo niya dahil sa tanawing nakikita niya. Nakalilis kasi ang kumot nito pa itaas, kaya naman ay kitang-kita niya ang makinis nitong binti. Kahit nasa isla ang dalaga ay maputi at makinis pa rin ito. Agad namang inayos ni Saria ang kanyang kama at pagkatapos ay dumiretso ng banyo. Binuksan ng dutsa at nagsabon agad ng katawan. Hindi naman siya nagtagal sa paliligo. Bagkus ay saglit lamang dahil medyo nilalamig pa siya. Ang isinuot niya ay isang puting bulaklaking bestida na hanggang tuhod iyon. Kahapon pagdating nila sa bahay na iyon, may ibinigay sa kanya si Auntie Marisa na isang pares ng sandals at iyon ang isa sa piniya sa kanyang mga paa. Tumingin siya sa salamin at napangiti. Nang makontento ay bumaba na siya. Nadatnan niyang nasa sala ang mag-anak at nakita siya ng mga ito. Pareho pang napatayo ang mag-amang Elmo at Fred. Nako, napakaganda namang bata ito. Kung ito ang magiging asawa mo, Elmo, aba,
Botong-boto ako. Walang pakundangan sabi sa kanya ng matandang lalaki. Tumikhim naman si Elmo sa sinabi ng kanyang ama. Mas gusto niyang masolo ngayon ng dalaga kaya agad na silang nagpaalam sa magulang nito. Inalalayan siyang makasakay ng sasakyan ng binata at saka lang ito sumakay sa front seat. Agad pinasibad ng binatang sasakyan. Namamanghang nakatingin lamang sa bintana ang dalaga. Grabe, ang tataas pala ng bahay dito sa syudad. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kataas na bahay. Inosenteng sabi ng dalaga. Hindi yan bahay, building yan. Gusali na mataas, opisina na pinagtatrabahuhan ng maraming tao. Ay, akala ko bahay. Humahagikik na sabi ng dalaga. Napangiti na rin ang binata sa tinura ng dalaga. Habang tumatagal, ay mas lalong napapalapit ang binata sa dalagang nakatira sa kanilang bahay. At kung minsan, mas gusto na lamang niya manatili sa bahay kaysa pumunta ng opisina para magtrabaho. Isang beses, pinadala na lamang niya sa bahay ang mga papers na kailangan niyang pirmahan at kahit sobrang dami ng kanyang pipirmahan, para bang hindi siya nakakaramdam ng pagod dahil sumasaglit siya sa silid ng dalaga at kunwari ay magpapagawa siya ng juice o kaya naman, inuutusan niya itong maglinis sa kanyang silid. Kapag nangunot na ang noon ng dalaga, dinadahilan niya na may ginagawang ibang katulong kaya walang ibang gagawa noon. Hindi naman nagrereklamo ang dalaga. Bagkus, panay tanong pa ito kung anong ginagawa niya. Sinasagot naman niya ito at pilit na ipinapaintindi dito ang kanyang mga ginagawa. Marunong rin magbasa ang dalaga dahil pinapaturuan ito ng kanyang ina. Tuwing Lunes at Huwebes nga lang iyon. Pinaturuan rin ito kung paano kumain ng maayos at kung paano humawak ng kubyertos, pati na rin ang pagnguya. Hindi naman nahirapan ng dalaga dahil agad naman itong natuto. Kahit sa pagbibigas ng mga salitang malambot o mga salitang pangungusap, ay madali rin itong natuto. Naalala pa ng binata ng unang samahan niya ito sa mall para mamili ng mga gamit itong kakailanganin. Napagkamalan pa silang magkasintahan ng isang sales lady roon. Nakita niyang itatama sana ng dalaga ang maling akala ng naturang sales lady, pero agad niyang kinontrang sasabihin ng dalaga. Tinawag niya pa itong baby noon. Nang makaalis sila sa mall, agad namang nagtanong sa kanyang dalaga kung bakit tinawag niya itong baby. Samantala raw, hindi na raw ito bata. Malaki na raw ito para tawaging baby. Napapangiti na lamang siya sa kainosentehan ng dalaga. Isang beses na rin niya itong nakitang nakatapis ng tuwalya. Katatapos lamang ito maligo noon. Gusto niya sana itong yayain noon manood ng sine. Kaya naman ay sinadya niya ito sa silid. Nang pagbukas niya ng pinto, ganun na lamang ang pagkagulat niya dahil saktong nagtatapis ito ng tuwalya sa katawan. Ilang beses siyang napalunok ng sunod-sunod. Akmang isasara na sana niya ang pinto. Ngunit ngumiti pa sa kanya ang dalaga, dahilan para lalong uminit ang buong katawan niya. Mas lalo pa itong gumaganda kapag nakangiti ang dalaga. Pinatuloy siya ng dalaga sa silid nito kahit ganoon ang itsura ng huli. Hindi niya rin maintindihan kung bakit pumasok siya sa silid na iyon at naupo sa kama ng dalaga. Nakita niya pa roon ang mga isusuot nito. Ang damit na susuotin nito, ang shorts, pati na rin ang ternong bra at panty. Yumuko ang dalaga para kuhanin iyon at sa banyo na magbibihis. Sa pagyuko ng dalaga, amoy na amoy niyang sabon na ginamit nito. Halos sundan niya ito sa loob ng banyo. Nang paglabas ng dalaga, ay pinupunasan naman ito ang mahabang buhok para matuyo. Naku! Mukhang napapadalas yata ang pag-uwi mo ng trabaho dito sa bahay, iho. Naputo lamang ang pagbabalik alaala niya nang hindi niya namalayan na nakapasok na pala ang kanyang ina sa kanyang silid. Mas nakakapag-focus ako dito, ma'am. Maiksing sagot niya sa ina. Yun lang ba talaga ang dahilan? O baka naman may iba pa? Panunokso ng kanyang ina. Mommy? Parang batang pagmamaktol niya sa ina. Tumawa na lamang ang ginang, saka iniwan siya habang lukot ang kanyang mukha. Out of the country mag-asawang Marisa at Fred, hindi makakadalo sa isang party na imbitado nga ang mag-asawa. Tinawagan na lamang ng mga ito ang anak na si Elmo, na ito na lamang ang pumunta at isama ang dalaga. Pumayag naman ang binata. Nasa opisina pa lamang si Elmo
agad na siyang nagbilin sa kanyang secretary na pumunta sa mall para bumili ng magandang dress para sa isang party. Nagtanong pa ang secretary kung kanina raw ba ang dress na iyon. Sinungitan na lamang niya ang huli. Bagkus ay nagmamadali na itong lumabas ng kanyang opisina. Tinawagan na rin niyang dalaga para ipaalam rito na may pupuntahan silang party na kasosyo nila sa negosyo. Ang sabi sa kanya ng dalaga ay wala naman daw itong maisusuot sa party. Sinabi rin niya na wag na nitong problemahin ang isusuot dahil okay na ang lahat. 7:00 na nang makauwi ang binata sa bahay. Nasa sala na rin ang dalaga habang nagbabasa ng magazine. Tumayo agad ang dalaga at nilapitan siya. Talaga bang pupunta tayo sa party na sinasabi mo? Kinakabahan ako, Elmo. Saad ang dalaga sa binata. Relax lang, huwag kang kabahan. Isipin mo lang na lalabas lang tayo. Pagpapakalma sa kanya ng binata. Tinawag ng binata ang isang katulong at ipinakuha ang susuotin ni Saria. Nasa likod yun ng kanyang kotse. Agad namang tumalima ang katulong at ilang saglit lamang ay dala na ng katulong ang isang malaking square na karton. Kinuha yun ng binata sa katulong at pareho silang umupo ng dalaga sa sofa. Binuksan niya iyon at nakita niya ang pagkamangha sa mga mata ng dalaga. Isa iyong red dress na may hati sa bandang hita at hanggang tuhod lamang iyon. Sa gitna naman ay may maliit na ribbon na parang nakabuho lamang. Kinuha yun ng binata sa karton at ibinigay sa dalaga. Ito ang susuotin mo ngayon sa party. Sa akin ba talaga to? Naku, ang ganda, Elmo. Salamat ha. Pagkasabi niyon ay agad na niyakap ng dalaga ang binata. Nagulat naman si Elmo dahil hindi niya inaasahan ang pagyakap sa kanya ng dalaga. Agad niya ring niyakap ito. Tumagal sila sa ganong posisyon hanggang sa bumitaw ng dalaga. Nginitian siya nito. Ayun na naman ang ngiting nagpapakabog sa kanyang dibdib. Bakit ba ganun lagi ang kanyang nararamdaman sa tuwing iningitian siya ni Saria? Kahit ilang beses man niyang itanggi sa kanyang sarili, pero pati ang kanyang mom ay nahahalata na rin ang kanyang mga ikinikilos. Kapag kaharap niya ang dalaga, kahit anong tanggi niya sa mga sinasabi ng kanyang ina, hindi siya makakatakas sa katotohanang napapamahal na siya sa dalaga. Sa tuwing lumalabas nga sila at kapag may mga lalaki ritong napapatingin, agad niyang inilalagay ang isang braso sa balikat nito para ipaalam sa mga lalaking iyon na siya ang nagmamay-ari sa dalaga. Nang una niya itong nakita sa isla, ay talaga namang napahanga siya kaagad sa kagandahan ng dalaga. Dahil kahit umiiyak ito, ay napakaganda pa rin itong tingnan. At nung nagkalapit sila nung nakita nitong umiihi siya, para bang gusto niyang halikan ito, pero natatakot siya dahil baka matakot ito sa kanya. Lahat ng pagnanais na gusto niya itong halikan, hindi niya magawa dahil natatakot siyang baka kapag ginawa niya iyon, ay layuan siya ng dalaga. Kaya hanggat maaari, kinokontrol niya kanyang sarili para lamang huwag itong mahalikan. 2 araw ang makalipas, simula nung pumunta sila sa party ng dalaga. Ang akala niya ay mababantayan niyang dalaga sa mga lalaking nag-aali-aligid rito. Ngunit nang ipakilala sa kanya ni Mr. Fernandez, ang anak nitong isang modelo sa US, ay hindi na siya tinantanan ng babae. Kaya naman, malayang nakakalapit ang mga lalaki naroon sa party kay Saria. Mas lalong ikinakunot ng noon niya nang may isang lalaking lumapit dito at inalok pa ng inumin ng dalaga. Hindi naman tumanggi si Saria. Nahahalata niyang marami nang nainumang dalaga, kaya sapilitan siyang kumala sa babaeng pinakilala sa kanya ni Mr. Fernandez. Ang buong akala niya ay hindi siya susundan ng babae. Ngunit nang makalapit siya sa dalawa, ay bigla na lamang siyang nagulat nang ikawit ulit ng babae ang braso nito sa kanya. Kaya naman ay napabaling siya rito. Nang gabi ring iyon, nagpaalam na sila sa mga tao roon na uuwi na sila. Ayaw pa sanang pumayag ng anak ni Mr. Fernandez, kaya pinagalitan ito ng ama. Dumating na rin ang mag-asawang Fred at Marisa galing ibang bansa. Tulad ng dati, kanya-kanya na naman itong trabaho pagdating sa Pinas. Si Elmo naman ay abala na rin sa kumpanya ng mga ito. Kung minsan nga ay hindi sila sabay-sabay na kumakain. Abala sa paglilinis sa may poolside si Saria at inalis ang mga dahon sa pool. Nagpresenta ang dalaga na siya na lamang ang gagawa niyon
dahil may gagawin pang ibang nakatoka roon. Tutal naman raw ay wala rin siyang ginagawa at naboboring na din daw siya sa kanyang silid. Kaya laking pasasalamat ng katulong sa kanya dahil napapadali raw ang trabaho nito. Habang inaalis ang mga dahon, may isang kotse ang tumigil sa harap ng mansyon at bumaba ang sakay niyon. Nakita niyang ito yung babae sa party na halos ayaw nang humiwalay kay Elmo. Ano naman kayang ginagawa ng babaeng ito dito? Tinig ng kanyang isipan. Hey! Can you please open the gate and let me in? You're a stupid helper. Anang babae sa kanya. Hindi niya agad binuksan ang gate. Bagkus ay pumasok siya sa loob ng bahay at dumiretso sa kanyang silid. Nanggigigil si Veronica nang iwan siya ng katulong na iyon sa labas at hindi man lamang pinapasok. Maya-maya lamang ay may dumating ng isang sasakyan. Nagbusina iyon, bumaba rin ng salamin sa driver's seat niyon. Napangiti ang babae na makitang si Elmo iyon. Ilang saglit pa, may lumabas na katulong para buksan ang gate ng amo. Pumasok agad ang sasakyan para igarahe iyon. Sumunod naman pumasok ang babae. Ngunit ang kanyang sasakyan ay nasa labas lamang. Nang makababa ang binata sa sasakyan, ay tinanong niya agad ang babae kung bakit ito naroon. As far as I know, I didn't give you an address where I live. Ngumiti lamang ang babae sa kanya. Nang pumasok siya sa loob, sumunod rin ang babae sa kanya. Tinanong niya ang isang katulong kung asan si Saria, kaya pinatawag niya ito. Agad namang tumalima ang katulong at pagbaba nito, nakasunod na ang dalaga rito. Nangunot ang noo ni Saria na makitang babaeng iyon sa loob ng bahay. Panigurado siyang pinapasok ito ng binata. Kumustang trabaho mo? Gusto mo ng juice? Ikukuha kita. Sabi ng dalaga na makalapit sa dalawa, habang nakakapit naman ang kamay sa braso ng binata. Pakikuha na rin ako. Sabi na rin ng babae sa kanya. Hindi niya ito pinansin. Pagbalik niya sa sala, isang juice lamang ang kanyang dala. Nang mailapag sa center table ang juice, ay agad iyong kinuha ng babae at ininom. Kapag kuwan ay binigay kay Elmo. Tumayo ang binata sa lumapit sa dalaga. Siya nga pala, may pupuntahan tayo, magbihis ka. Saan ang binata sa kanya? Gusto niya sana magtanong kung saan sila pupunta, ngunit pinagtulakan na siya ng binata pataas para magpalit ng damit. Habang nasa kwarto, agad rin siyang nagpalit at bumaba, ngunit wala rin ang binata. Tanging ang babae lamang ang nasa sala. Umupo siya sa kabilang panig ng sofa. Narinig niya na tumikim ang dalaga. Kapag kuwan ay narinig niya ulit ito, ngunit humihikbi na at malakas ang pagkakasabi ng, "Bakit mo ako binuhusan ng juice? May galit ka ba sa akin? Nananahimik lang naman ako dito." Nangunot ang kanyang noon ng balingan niya ito ng tingin. Ano? Bakit ka umiiyak? Ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong ni Saria. Sabihin mo sa akin kung galit ka sa akin. Hindi yung bubuhusan mo ako ng juice. Humihikbing saad ni Veronica. Agad naman nakaagaw ng atensyon ang boses ng babae. Kaya dali-daling bumaba ang binata galing sa silid nito. Nakita ni Saria na nakapagpalit na rin ito ng damit. Nilapitan sila ng binata. Ano ba nangyayari dito? Tumayo ang babae at lumapit sa binata. Kapag kuwan ay nagsalita habang umiiyak pa rin. Ibinuhos niya sa akin ng juice. Wala naman akong ginagawa sa kanya eh. Maybe she was mad at me. That's why she poured juice on me. Nangunot ang noon ng binata at binalingan si Saria. Rumihistro ang takot sa mukha ng dalaga. Ang maganda nitong mukha na parang sobrang takot na takot. Kapag kuwan ay nagsalita si Saria. Sinungaling siya, Elmo. Wala akong ginagawa sa kanya. Hindi ko yun magagawa sa kanya. Naiiyak na rin sabi ng dalaga. Sinungaling? Before you poured the juice on me, sinabi mo na umalis na ako. At ayaw mo akong pumunta dito. Lumapit si Saria sa binata at hinawakan ang kamay nito. Elmo, sa akin ka maniwala. Hindi ko yun kayang gawin. Hindi na natapos ang sasabihin ng dalaga dahil nagsalita ang binata. Ang akala ko mabait ka. Ang akala ko, iba ka sa mga babaeng nakilala ko. Pero sa likod ng maganda mong mukha, may masama ka palang ugali na itinatago. Ngayon, umalis ka dito at huwag ka nang babalik pa. Ipinagtabuyan siya ng binata palabas ng bahay. Ang mga katulong ay nakamasid lamang habang awang-awa sa dalaga na nagmamakaawa kay Elmo. Si Veronica naman,
Ngumiti ng palihim nang magtagumpay ang kanyang plano. Gulong-gulo ang isipan ni Saria. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Medyo malayo na rin ang kanyang nalalakad. Natatakot siya na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Wala pa naman siyang dalang pera at gutom na rin siya. Nanlalabo na rin ang mga mata niya dahil sa luhang nag-aalpasan sa kanyang mga mata. Nakarinig siya ng sigawan, ngunit hindi niya iyon pinansin. Papatawid na sana siya, nang bigla na lamang ay nagdilim ang kanyang paningin. Huling narinig niya pa ay tumawag kayo ng ambulansya at tuluyan ng dumilim ang kanyang paligid. Mag-aalas 9 na ng gabi nang dumating ang mag-asawang Fred at Marisa. Agad nilang hinanap ang anak nitong si Elmo at si Saria. Ngunit si Manang Josie lamang ang pinagtulakan ng ibang katulong para magpaliwanag sa nangyari kanina. Manang, asan ho sina Saria at Elmo? Pakitawag na ho at kakain na. Anang ginang sa katulong. Matagal bago sumagot si Manang Josie. Ma'am Marisa. Si Saria ho pinalayas ni Sir Elmo Dahil ang buong akala ni Sir, binuhusan ni Saria ng juice yung babaeng bisita ni Sir Elmo. Ayaw naman hong makialam ni Sonia sa kanila Nakita ho raw ni Sonia na sinadya ho ng babae na buhusan ng sarili at saka nagsalita ng kung ano-ano. Mahabang paliwanag ni Manang Josie kay Marisa. Asa na ngayon si Saria? Umalis na nga ho Iyak nang iyak nga ho yun nang umalis. Ano? Asan si Elmo? Kasama ho ng babaeng pumunta dito kanina. Ilang sandali pa ay may tumawag sa landline ng mansyon. Agad naman iyong sinagot ng isang katulong at tinawag ang babaeng amo. Ma'am Marisa, mga pulis ho, hinahanap ho kayo. Nangunot ang noon ng ginang, ngunit agad namang inabot ang auditibo at kapagkuhan ay nagsalita. Hello? Oo, dito. Bakit ho? Halos mabitiwan ng ginang ang teleponong hawak. Inalalaya naman agad siya ng asawa. Si Saria, nabangga, nasa hospital. Agad namang nagmandali ang mag-asawa na pumunta sa nasabing hospital. Nang makarating doon ay agad silang nagtanong kung may babae bang isinugod doon na nabangga ng sasakyan. Iginiya naman sila ng isang nurse. Ilang saglit pa ay lumabas ang doktor sa emergency room at nilapitan nila ito. Dok, kumusta ho si Saria? Anak niyo ba yung babaeng sinugod dito? Oho, agad na sagot ng mag-asawa. Hindi ho natin masabi ng kalagayan niya dahil masyadong napuruhan ng kanyang ulo. Marami pang sinabi ang doktor sa kanilang mag-asawa at kapag kuwan ay nagpaalam ito, pumasok na rin sila sa emergency room para makita ang kalagayan ng dalaga. Ang kabila ng pisngi nito ay namamaga at may ilang pasarin sa braso ang dalaga. May benda rin ang ulo nito. Kasalanan nito ng babaeng yun Anang ginang sa asawa. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, nadala sa hospital si Saria. Tatawagan ko si Elmo para malaman niyang nangyari kay Saria. Hindi na lamang kumibo ang ginang. Nagpaalam si Fred na lalabas muna ito at bibili ng makakain nila. Naudlot ang pag-inom ng alak ni Elmo nang marinig ang cellphone niya. Agad niyang kinuha iyon sa bulsa at tiningnan kung sinong tumatawag at nang makitang pangalan ng kanyang ama ay agad niyang sinagot iyon. Hello, Dad. Napatawag ka. Do you know Saria's in the hospital right now because of what you did? Halos mabitawan ni Elmo ang hawak na kupita na may lamang alak. Marami pang sinabi ang kanyang ama sa kanya. Kapag kuwan ay napabaling siya sa katabing babae. Ang babaeng kinampihan niya kanina, kahit na hindi naman niya alam ang buong pangyayari. Agad nagdilim ang mukha niya, nangitian pa siya ni Veronica. Nagpaalam na siya sa kanyang ama at susunod na lamang siya sa hospital. Tumayo siya sa pagkakaupo, ngunit hinila siya agad ng babae. Saan ka pupunta? Veronica, please. Habang nakakapagpigil pa ako, huwag ka nang magsalita. Because of your lies, hindi sana ito nangyari kay Saria. Pagkasabi niyon, agad niyang iniwan ng babae na natigilan. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan para makarting agad sa hospital. Muntik na siyang mabangga na mag-overtake siya. Nang marating ang hospital, nakita niya agad ang ama na papalabas. Sinalubong naman siya nito. Dad, I'm sorry. Hindi ko alam na itong mangyayari. Sinamahan siya ng ama sa silid na kinaroroonan ng dalagat ng kanyang ina. Pagbukas nila ng pinto, may 3 tao na nag-uunahan.
Dahil nire-revive ang nakahiga sa kama. Agad na dinidiinan ng parting dibdib ng dalaga. Hindi iyon tinigilan hanggat hindi nagre-respond ang heartbeat ng dalaga. Ilang saglit pa ay tumunog ang monitor sa may bandang unahan ng dalaga. Narinig pa nilang nagsalita ang doktor. Ay, salamat naman sa Diyos. Halos maiyak na ang ginang nang makitang straight line ng monitor ng dalaga kanina. Nilapitan nilang mag-ama ang ginang. Niyakap niya ito pagkuhan ay humingi ng tawad. Sinong babaeng sinasabi ni Manang Diyos na bisita mo raw? Tanong ng ginang. Si Veronica ho, ma'am. Anak ni Mr. Fernandez. Hindi ko naman ho siya bisita eh. Hindi ko rin nga alam kung saan niya nakuha ang address ng bahay. Ang buong akala ko ginawa talaga ni Saria. Sa sobrang galit ko kaya ko siya pinalaya sa bahay. Pero hindi ko naman akalain na ganito ho palang mangyayari. Mahabang paliwanag ng binata sa ina. Lumipas ang 1 linggo. Hindi pa rin nagkakamalay ang dalaga. Pero sabi ng doktor, okay na raw ito dahil sa heartbeat na nagre-respond. Habang inilalagay ng binata ang mga prutas sa basket, nang sa paglingon niya ay nabigla pa siya dahil nakamulat ang mga mata ng dalaga. Agad niyang tinawag ang doktor. Buti naman at nagising na siya. Karamihan sa mga naging pasyente ko ay inaabot ng ilang buwan. Pero talagang nakakamangha. Nasabi na lamang ng doktor sa kanya. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina para ibalita na nagising na ang dalaga. Pupunta na raw agad ito. Nang silang dalawa na lamang ng dalaga, agad siyang lumapit dito. How are you feeling? Are you still in pain? Okay lang ako. Nakangiting saad ng dalaga. Sorry kung hindi ako naniwala agad sa'yo. Di sana, hindi sa'yo nangyari to. Tapos na yun. Ang importante ay buhay pa ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring malala sa'yo. Pinapangako ko. Simula ngayon sa'yo na lamang ako maniniwala. Sabi ng binata at hinalikan ang noon ng dalaga. At ito na rin siguro ang tamang pagkakataon para ipagtapat ko sa'yo na mahal kita, Saria. Noong una, naduduwag ako dahil baka layuan mo ko. Natatakot ako na baka ma-reject ako. Pero nung malaman kong andito ka sa hospital, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo nung nadatnan ka namin ni Daddy na nire-revive ng doktor. Sobrang natakot ako na baka mawala ka sa akin ng tuluyan. Mahabang saad ng binata. Nakatitig lamang ang dalaga sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. I want to be with you for the rest of my life and build a happy family. I want you to be my mother of my future children. Elmo, nagbibiro ka lang naman, di ba? Hindi ko ugali ang magbiro, lalo na kapag ang kausap ko ay nakaratay sa hospital bed. Pareho pa silang natawang dalawa. Kapag kun ay nagsalita ulit ang binata. Will you marry me, Saria? Pangako, hindi kita sasaktan. Mamahalin at iingatan lang kita. May umalpas na luha sa mga mata ng dalaga. Agad naman iyon tinuyo ng hinlalaki ng binata. Hindi pwede, Elmo. Sagot ng dalaga sa binata. Laglag ang balikat at tumitig siya sa mukha ng dalaga. Dahil ba sa pinalayas kita sa bahay at pinaniwalaan ko si Veronica kaysa sa'yo? Napahagikik ang dalaga at kapag kuwan ay nagsalita. Hindi po pwede dahil nasa hospital pa po ako. Saka na kapag nakalabas na ako dito, no? Natatawang sabi ng dalaga. Napahugot ng hininga ang binata. Ay, kala ko talaga. Ayaw mo ako maging asawa eh. Pagkasabi niyon, agad hinalikan ni Elmo ang dalaga. Isang tikhim ang nagpahiwalay sa kanila ng dalaga. Paglingon nila, ay ang mag-asawa pala ang naroon at nakangiti itong pareho sa kanila. Promise, wala kami narinig tungkol sa pagpo-propose mong kasal kay Saria. Mapanoksong sabi ng kanyang ina. Mom, namumulang saad naman ni Elmo sa ina. Halos ang kwarto na lamang nila ang maingay dahil sa mga panunokso na mag-asawa sa anak nito na puno ng halakhakan ng silid na iyon. Ngayon lamang naniwala si Saria sa kasabihang kapag may nawala ay may dumarating na mas maganda. Tulad na lamang ng lola puring niya na siyang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya nang mamatay ang huli. Ang akala niya ay mag-isa na lamang talaga siya sa buhay. Ngunit dumating sa islang Auntie Marisa niya at si Elmo. At ang mga ito ang dahilan, kaya siya ngayon masaya. At soon to be, Mrs. na rin siya ni Elmo. At dito na lang magtatapos ang kwento. Huwag kalimutang i-subscribe
at i-click ang notification bell. Thank you for watching!